I'm sure marami sa atin ang naghihintay ng second part ng aking mensahe about fellowship. Now, kaya part 2, pinamagatan ko rin ang aking mensahe, kagaya last week, Lord GM Pillar, bakit pillar yan? Pillar number 4, fellowship, part 2. Okay? Now, ito po yung ating ating main text. Last week, it's about Acts chapter 2 verse 42, and sabi, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to the breaking of the bread and to prayer. Now, bago ko talakayin ang kasunod ng aking mensahe, gusto kong magkaroon po tayo ng konting review about last week's message. Okay? We talked about and we discussed about the importance of fellowship at bakit kailan nagkakaroon ng fellowship. Naintindihan natin last week na hindi porke tayo ay nagsama-sama, fellowship na. Amen? It's not fellowship, it's not just being together, okay? Or staying together. Fellowship is something deeper, koinonia. Okay? Kung ang itong unang bagay na dapat nating maunawaan, it's not about pakikisama, pakikibagay, pakikisalamuha o pagbabanding. When Christians get together, dahil nakisama ka o dahil nagkita kayo, kumain kayo sa labas o inanyayahan ka sa bahay ng isang kapatiran, fellowship doesn't happen right there and then. Amen? Dapat naunawaan po natin yan. Kaya ko ibinabalik ito, ma-review natin kasi para ma-enjoy natin yung susunod na mga bagay na pag-uusapan natin sa aking mensahe ngayon. And again, the reasons why dapat natin pag-usapan ng tama ang fellowship sapagkat masyado ng malabnaw, masyado ng malayo, masyado ng hindi tama ang kaisipan ng maraming mga Kristiyano dito sa panahon natin ngayon. Kinakailangang isipin natin at ibalik natin kung ano ba talaga ang fellowship sa mata at sa kaisipan ng mga first generation Christian. If not, okay, we can easily just give up this kind of gawain. We can easily give up our relationship with each other. We can easily give up our church because our understanding about fellowship is so talagang adulterated, okay, diluted. May halo na, hindi na talaga tama. And then nakita natin that fellowship about last week na napag-usapan natin begins by having fellowship first with our Lord Jesus Christ. It's about having relationship with Him and then enable for us to maintain that fellowship with Jesus. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 9 is that because of what He has done, we have fellowship with our Lord Jesus Christ. And that kung gusto nating ma-maintain yung fellowship natin na yan, we have to continue it by doing what He has started. Yung will ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon. Manatili tayo ron, gawin natin o isagawa natin kung ano yung bagay na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. In that way, we will maintain or we can maintain our fellowship with Him. Amen? Kasi tandaan natin, the more you walk, the more you do the will of God, the more you remain into the will of God. And when you remain into the will of God, you remain in your relationship with our Lord Jesus Christ. And when you remain in your relationship with our Lord Jesus Christ, you maintain that fellowship with Him. So yun, kabit-kabit yun eh. Kabit-kabit yun. So gusto ko maintindihan natin, pangalawang nuggets na naintindihan natin last week, our fellowship draws from a deeper one. May pinaghuhugutan ang fellowship ng mga Kristiyano. Yun ay kung ikaw at ako ay may relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. And it is impossible for a Christian to have fellowship with unbelievers. Hindi mo pwedeng sabihin, meron akong nakipag-fellowship ako sa ganito. If those people do not have relationship with Jesus Christ, if they are not born-again believers, if they are not genuine Christians, then you can never ever have true fellowship with them. Ang sabi nga ni Jesus Christ, how can the darkness have fellowship with the light? Amen? Hindi pa pwedeng pagsamahin ng liwanag sa dilim. Okay? It's very impossible. Kaya gusto ko maintindihan natin dito, ang Kristiyano,
ng unang panahon na yon, ng unang first generation Christian, they understand that koinonia or fellowship is about fellow believers. People who have the same faith, same relationship with our Lord Jesus Christ. That's the reason why true fellowship happens when you walk and when you gather together in one faith and in one accord. And third thing that we learned last week is that death awaits for those who isolate themselves from the fellowship. You can never exist. Your Christianity will never produce fruitful things if you will isolate yourself from the fellowship. Di ba naalala niyo yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 14? What he said is that we are part of the body of our Lord Jesus Christ. Amen? Dahil parte tayo ng katawan ng ating Panginoong Kristo, nagbigay nga siya ng example doon, yung paa, nagreklamo, yung paa, he felt na siya medyo mababa ang kanyang kalagayan kaysa kay kamay. Ikinumpara niya dahil siya, paa, parati siyang amoy paa. Naalala niyo, sabi niya lang ako. Kaya anong sabi ni Paul? Hindi mo pwedeng alisin, hindi ka pwedeng umalis dahil you feel small, you feel, kumbaga parang insignificant compared with the hands. At aalis ka, pagka umalis ka, ikaw din ang magiging kawawa. Dahil anything in our part sa katawan ng ating katawan, kapag ito'y tinanggal, mabubuhay pa ba yun? No. Kasi hindi na dadalo yung dugo sa kanya, mamamatay siya, eventually matutuyo siya. Wala na siya. Okay? Kaya we need to what? We need to put ourselves with the body. Kahit ano pang pakiramdam mo, kahit insignificant mo kumpara sa ibang mga magagandang parte ng katawan, no matter what, dapat you have to be in the right place, in the right position. Kahit ikaw, ang feeling mo, ikaw ay buhok lang sa loob ng ilong. Naalala nyo last week? Yung buhok sa loob ng ilong? Naunawaan ninyo na kung wala yung buhok na yan, ang buong katawan parating magkakasakit? All you have to do is to be in that perfect position where God created you to be. Hindi mo kinakailangan maging pastor. Hindi mo kinakailangan maging ebanghelista. Hindi mo kinakailangan maging song leader. If you will be put in the right role and in the right position, boom! Ikaw ay magiging kagamit-gamit and you're gonna be participating. And God will see you as He wanted you to be sa area na yon. Because nobody can do those things. May magagawa si pastor na hindi mo magagawa, pero may magagawa ka na hindi kayang gawin ni pastor. And that is how we need to find that calling within the fellowship, within the community of believers. Amen? So, naintindihan po natin, mga kapatid ko, ang kahalagahan ng koinonia o fellowship. Ano ibig sabihin ng koinonia? Ang ibig sabihin ng koinonia is to hold something in common. That is what we have in common here. Jesus Christ, the Holy Spirit who indwelt us, na pumasok sa puso mo nung tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo. Iyan ang pagkakapare-pareho natin. Thus, nagkaroon tayo ng unity in the Spirit. Kaya, naturally, ano nangyari? Hinanap natin yung mga kauri natin. Mga taong nagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Mga taong may relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Mga taong gustong gawin ang kalooban ng Panginoong Hesukristo. Nagkasama-sama tayo. Kahit walang utos sa Biblia na magkaroon, let there be fellowship. I mean, sa 4 pillars natin, prayer, inutusan tayo. We are commanded to pray. Amen? We are commanded to evangelize. We are commanded to make disciples of all men. But nothing in the Bible can you find a word that you should fellowship with one another. Let there be fellowship. Walang ganon. Pero makikita natin, mga kapatid ko, the instinct came naturally when you accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord. Just like last week,
Nakita natin, nung nag-preach si Peter, 3,000 believe in the Lord Jesus Christ, and most of those people were foreigners. Instead of going back to their country, they decided to remain so that they can be with each other. Thus, ano nakita natin? Araw-araw ang sabi ng salita ng Diyos, they listen to the teaching of the apostles, and then later on, araw-araw saan sila nakita? Sa mga courtyard, sa harapan ng mga synagogue. And they were what? They were so fired up preaching the word and evangelizing the people. At pagka natapos sila at nagutom sila, they were inviting each other to dine with them, to eat with them in their houses. Araw-araw. Grabe po talaga, parang nagkaroon ng revival nung panahon na yun. And then, they nakita natin yung evolution ng kanilang pagsasama. They stayed together. They were one in mind. Fellowship is like that, mga kapatid ko. When true fellowship happened, listen to me. When true fellowship happened, oneness of mind, oneness of cause, oneness of purpose happen. And our personal agenda is being set aside. That's when true fellowship happen. Naisasantabi natin yung mga personal agenda natin. Kaya alam po ninyo mga kapatid, kaya may mga Kristiyanong umaalis sa fellowship, it begins when our personal agenda is being put up again. Pero ang totoong fellowship is when you set aside your personal agenda. And then you start to work with each other. You decide to, let's live and serve God together. That's the true fellowship, my friends. Kaya po, gusto ko maintindihan natin dito na ang nangyayari, nakakasira kadalasan sa fellowship is when you bring out your personal agenda. So, malinaw po rito mga kapatid ko that when we begin to have fellowship with our Lord Jesus Christ, the fellowship with one another begins. Why? Because na-enlightened ang mind ng bawat mga mananampalataya. Look at the Word of God. Okay, 1 John chapter 1 verse 7, But if we walk in the light, says John, but if we walk in the light as Jesus is in the light, yung He dyan si Jesus Christ. Kasi tinanggap nga natin ang ating Panginoon Jesucristo. As He is in the light, we have fellowship with one another. That's the only way fellowship with one another happens. When you and I begin to decide to walk in the light. According to John. Sabi po rito, and the blood of Jesus Christ, His Son, purifies us from all sin. That is true fellowship, my friends. So, malinaw po rito, mga kapatid ko, nagkakaroon tayo ng fellowship dahil alam po ninyo, tayong lahat ay nilinis na. Tayong lahat ay niligtas na ng ating Panginoong Jesucristo. So, there's a relationship. Lilinawin ko ngayon sa inyo. Para bago tayo magpatuloy ngayon dito. Tandaan natin ang tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo. 3 kinds of relationship happen to your life. Okay? The first relationship is that Jesus Christ became my Savior. Dati wala tayong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. When you accepted Him, He became my Savior. Jesus became your Savior. And then the second relationship that happened is that God became your Father. Now I can call God the Father, my Father. That's the second most important relationship that happened when you accepted Jesus Christ. And the third one is subarashi. The church became my family. Palakpakan po natin ating Panginoon. These are the 3 things that happened to you when you accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord. This church, your brothers and sisters that is now sitting beside you, in front of you, at the back of your seat, became your family. We are family here.
You see, these are a clear explanation that fellowship doesn't happen that way, that easy. That is when you accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord. That's the real meaning of fellowship. So, last week, balikan lang natin yung aking ginawang definition. Fellowship, therefore, is a relationship, an inner unity. Nagkaroon ka na kagad ng inner unity because you got fellowship with our Lord Jesus Christ. We have this common denominator. We are united with Jesus Christ. That's why when you see a brother, a true sister who had the same experience like yours, became naturally, nagkaroon tayo ng fellowship sa kanila. We want to spend time with them. At nagkaroon tayo dito. We can express now that inner unity that we have inside of us, in our spirit, in our hearts. When we commune with one another in accomplishing God's will. So, tandaan po natin, the reason why ang mga Kristiyano ngayon ay nagsasama-sama, because we have one thing in common. We want to do the will of our Lord Jesus Christ. Kahit kayo ay mananampalataya pero hindi nyo ginagawa ang kalooban ng Panginoon, you're not really having that outer fellowship that God is expecting us to do. Malinaw po yan. Kapag ka ikaw ay pareho kayong mananampalataya, pero hindi kayo gumagawa ng kalooban ng Panginoon, pero magkasama kayo, you're just bonding together. But nothing wrong about it. Okay? Nililinaw ko lang itong bagay na ito so that hindi natin mapababaw ang paningin ng ginagawa natin every Sunday. Or every time we gather together, we meet and nagmi-meeting tayo para, kunyari, anong gagawin natin sa ganitong panahon, anong dapat natin gawin, kahit pumunta tayo sa isang lugar o pumunta tayo sa bahay para magkaroon ng house blessing, pinag-iisipan natin yun when we meet together. Kung pumunta tayo sa ospital para i-encourage natin yung kapatid natin na ospital, those kinds of things are all fellowship. I'm gonna be going deeper para maintindihan natin kailan nangyayari ang fellowship. Okay, kasi pag-uusapan natin yung objective ng fellowship today. So what's the objective of fellowship, therefore? Okay? The objective of fellowship, parang bumabalik ka. Yeah. What is the objective of fellowship? Gumagana ba talaga itong aking pinipindot nyo dyan? Gumagana talaga? Okay. Sensya na kaya masyado akong suspicious dito sa mga natin. Minsan pag gumagano ako, pundot eh. Alright. So, what is the objective? When is fellowship happen? Okay? The objective of fellowship is, first, it fulfills the command of the love one another. Diba, kinumand ang sabi ng John chapter 13, verse 34. Ano sabi ni Jesus Christ? A new command I give you. Anong command niya? That you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. Wow! Nakita ninyo? If there is no fellowship happening, how can we show our love with one another? Kung walang fellowship. Amen? And this is the main command ng ating Panginoong Hesukristo. Nung siya ay dumating dito, binigay niya, ginawa niya, hindi na 10 commandments. Okay? Kundi ito na, pinagsama-sama niya ang 10 commandments, inilagay niya sa isang command. Ang sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And then sabi niya, a new commandment I give you, ito yun, 34, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. 2 beses niyang inulit to. Did you know na yung one another, okay, binilang ko 46 verses. In 46 verses, just in New Testament alone, we were commanded to, we will hear the word one another. So kinakailangan talaga natin yung pakikipagkapwa-tao, yung sa ating kapwa Kristiyano.
Sapagkat ang lahat ng mga bagay nito ay isinulat ni Pablo, isinulat ni Pedro, isinulat ni Juan, isinulat ni Santiago. Kasi kinakailangan ang mga Kristiyano ay gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Just this word, love one another, 14 verses. Makikita nyo po ito in 14 verses to love one another. Now, how can we accomplish loving one another if there is no fellowship? If you will isolate yourself. Okay? Maaaring sabihin natin, Pastor, nakikinig naman ako ng mga online, nakikinig ako ng mga nasa YouTube, nakikinig ako ng iba't ibang mga message, ng iba't ibang magagaling pa at mas magagaling pa sa iyo na mga preacher, mas sikat pa sa iyo. Of course, ang nakakaligtaan natin dito is the beauty and the power of fellowship. How can you say now, love one another, kung parati kang nag-iisa lang dyan? Huwag kayong mag-alala, Pastor. Nagpe-pray ako mag-isa, hindi ko nakakalimutan magbasa ng Bible. Those things are so important. But remember, you can never ever create anything powerful if you're just alone. Ang sabi ng salita ng Diyos, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. At malinaw ang sabi ng salita ng Diyos, a powerful fellowship only happens when 2 or 3 will gather in my name. Fellowship is so important, so powerful. The reason why they were able to concentrate their power, the reason why they were able to curve out, okay, the Christianity to the most fiercest empire ever known in the history of civilization, the Roman Empire. They were able to curve out Christianity. And alam po ninyo, until one day, the next emperor accepted Jesus Christ as their personal Savior and Lord. Why? Because this Christian became so powerful because of fellowship. Did you know that fellowship is like a magnifying glass? Magnifying glass is the fellowship. Yung araw, yung power ng araw, kung gusto nyong mapagsama-sama yan at makakonsentrate yan para magkaroon ng power para makasunog, okay? Makadestroy, you have to put all the power of the sun in a magnifying glass. At yung magnifying glass will concentrate it into a one pinong-pino na heat. Thus, doon ngayon siya makakagawa ng pinsala. At alam niyo po ba, iyan ang ginagawa ng fellowship. It brings everybody's power, everybody's giftings, everybody's capability and ability. At kapag iyan ay nagsama-sama, diyan siya nakakagawa ng malaking accomplishment. Kung ang mga Kristiyano ay isolated, hiwa-hiwalay, okay? Sabi nga, may kasabihan nga tayo, together we stand, divided we fall. That's the power of fellowship. Kaya po, look at this. We can never pursue and establish and accomplish things, particularly yung utos sa atin ng Panginoon na to love one another if we do not stay in the fellowship. Amen? Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Sabi ko nga po sa inyo, 46 verses. 14 verses was given to love one another. Pero yung iba, sabi, encourage one another, serve one another, submit to one another, you be of the same mind with one another. Puro ganun. Sa loob po yun ng fellowship nangyayari. Having the same mind with one another. How can you encourage one another when there's no fellowship? How can you serve one another when there's no fellowship? So, fellowship was commanded. We have to dwell with one another. Now, this happened, okay, fellowship happened when we love one another. Another thing, fellowship happens when we begin to be committed with one another, when we
try to help each other to grow in Christ. Kapag ka ang punto ng pagsasama-sama o pagbabanding-banding ng mga Kristiyano is because you want to help your brother, your sister within the community of the believers. Remember, ang Lord of the Harvest is not a fellowship. Pangalan ito ng community ng believers. Lord of the Harvest. Ang matindi kasi, ang ibang mga tao, ang akala nila, kapag may pangalan, Lord of the Harvest or JIL, ang akala nila, ano na yung fellowship. Pangalan lang yon, hindi fellowship yon. It's just a name of a community of believers. Kaya nililiwanag ko sa inyo, Lord of the Harvest is not a fellowship. Because when the Lord of the Harvest family begin to gather, to pray together, and to worship together, that's when fellowship happens. Malinaw? Nililiwanag ko lang mabuti, mga kapatid ko. So when we begin to commit with each other, naging committed tayo sa isa't isa to help one another, to help your brother, your sister in that community of believers to grow. Lumago ang kanyang pananampalataya. Ang sabi ng salita ng Diyos, ayan, dyan na magkakaroon ng fellowship. Okay? Paano mo matutulungan ng kapatid mo na mag-grow? Now, remember this before sabihin ko ito. The essence of fellowship is give and take. Give and take. Ibig sabihin, una, kung tutulungan kita, okay, kinakailangan, kung tutulungan mo ako, kinakailangan mag-isip ka rin tumulong sa kanya. It's a give and take process. Yan ang essence ng fellowship. Hindi pa pwedeng parating ako na lang. Parati kang nakatutok sa pangangailangan mo lang. Yung hihingan ka, yung tutulungan ka parate, aabutin ka parate, i-encourage ka parate, isa-serve ka parate. No. Dapat ganun din. O tagay ang sabi natin sa Japan. Okay? Ewan ko sa salitang Netherlands, na nanonood yung ating mga kapatid sa Netherlands, yung ikaw ay tutulong din. Mag-iisip ka rin ng bagay na magagawa mo para makaparticipate ka sa fellowship natin. So, balikan ko ngayon to. How can I help my brother na siya ay lumago sa Panginoon? First, by praying for one another. Praying. Okay? Importante ang praying, mga kapatid. Sabi ng James chapter 5:16. Therefore, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. Kita po niyo yung rito. Kaya bakit isinulat ito ni Santiago? Sapagkat sa loob ng kanilang kalipunan, ng community of believers, okay, may mga samaan din ng loob. Kasi nandoon naman sa loob ng church, yung mga tao na yan, wala namang perpekto dyan eh. Tama po ba? Nangyayari talaga nagkakaroon tayo ng samaan ng loob. Sapagkat minsan may bagay tayong sasabihin na mami-misunderstood ng kapatid natin, maaaring hindi mo sinasadya pero na-misunderstood niya. So anong dapat gawin? Ang sabi ng salita ng Diyos, you have to confess your sin. Sabihin mo kung bakit mo nasabi yon. Sabihin mo kung bakit masama naman ang loob mo sa Kanya. Hey, nandito po tayo mga kapatid ko. Wala naman pong masama doon. Sapagkat kapag ikaw ay natutong maging open, marirealize niya na gawa niyang pagkakamali, dito tayo magkakaroon ng openness at patawaran. Kukuha po niyo mga kapatid ko. Dito tayo matututong magpatawad. Kung mayroong gustong humingi ng kapatawaran, ano na de-develop sa'yo doon? Humility. Kaya healthy rin, minsan mga kapatid ko, yung mga ganong pangyayari, healthy rin. Kasi dito tayo na de-develop sa ating karakter. Ang sabi nga ng Book of Proverbs, as the iron sharpens iron. Ang nagpapatalim sa isang sandata ay yung metal din. Yung ating pagsasama can only sharpen you as a Christian. Hindi pa pwede yung nasaktan ako rito, lilipat ako dito. Nasaktan uli ako dito, lilipat ako dito. Nasaktan ako dito, pupunta na lang ako doon. Doon na lang ako. At nasaktan ako, nayoko na, mag-iisa na lang ako dito. Makikipag-fellowship na lang ako sa Holy Spirit at saka sa FB ko. Hindi mangyayari yan mga kapatid ko. Pwede, pero it's not going to be healthy for you.
Pwede mong gawin yon, bakit hindi? But you're not going to accomplish the way those people who remain in the fellowship. Tama po ba mga kapatid ko? Because kailangan makonsentrate yung power ng mga mananampalataya so that they accomplish the will of the Lord. Ano ang hanapin natin pagharap natin sa ating Panginoong Hesukristo? Sasabihin mo kasi natisod ako dito, pastor, natisod. But Lord Jesus Christ, natisod din ako, natisod dito, at na-discourage ako rito, diniscourage nila rin ako dito, kaya nag-isa na lang ako, Lord. Ganon sasabihin natin kay Lord? Hindi. Pero kung nanatili ka at sinabi mong, natuto ako ditong magpatawad, natuto ako ditong magpakumbaba, natuto ako ditong makisama, natuto akong mapagtagumpayan ko ang lahat ng mga kabigatan sa mga nangyari sa amin sa fellowship namin. And then, anong nangyari ngayon sa iyo? You grow, you develop the fruits of the Holy Spirit. You became a changed person after that. Nobody can change if you escape from the problem. You're not going to grow. A person who always escape the problem are the person who will never grow. A person who will continue to pursue his or her personal agenda apart from God's agenda can never be used by God mightily. Because meron kang gustong mangyari pero merong gusto rin si Lord na mangyari sa iyo. You can never manipulate God. Na Lord, etong gusto ko. Sabi ni Lord, hindi, butas ka sa ilong. Hindi, Lord, gusto ko, ako ay kamay, ako ay mata. Ano ang ganda ng mukha pag may butas? Tama? Pinipilit mo, nandiyan ka sa mukha. Hindi ka dyan. It's like that, mga kapatid ko. Hindi natin pwedeng piliting ikaw ang song leader kung ang boses mo ay pang-ushering. I hope nakukuha niyo kung ano ibig sabihin doon. Okay? Kaya gusto ko maintindihan natin, mga kapatid, okay, na itong mga bagay na ito ay sadyang may inilagay ang Panginoon. May paglalagyan. Sabi mo nga sa katabi mo, may paglalagyan ka. Ayan. Dalawa ibig sabihin yan. Now, kaya makikita po natin, 2 Thessalonians. Balik na tayo rito. Alam mo na yung paglalagyan mo, okay? 2 Thessalonians chapter 1 verse 11. Sabi po niya rito, with this in mind, we constantly pray for you that our God may count you worthy of His calling, and that by His power, He may fulfill every good purpose of yours and every act prompted by your faith. Paano daw sila magagamit ng Panginoon? Paano daw nila ma-fulfill ang purpose ng Panginoon na ginawa sa kanila? Ano ang sabi ni Paul? I am praying for you. You see? The power of prayer. Alam po ninyo, ang kapangyarihan ng panalangin sobra. Kung meron po akong isa sa mga bagay, may tao rito makapagpapatotoo sa inyo na napakatindi ng prayer. Is when yung anak ko po si Kaina, alam niyo naman po yung nangyari sa kanya nung bata siya. Nagrebelde. And then, ginawa ko ng lahat pagiging tatay. Okay? Until, sabi ko, Panginoon, surrender na po kami ng misis ko. Mananalangin na lang kami talaga sa iyo, Panginoon. Alam kong kikilos ka. Nung ginawa namin yun, doon kami nag-concentrate sa prayer, binago ng Panginoon ang isipan ni Kaina. You will never, ever believe how powerful prayer can be. Nakita niyo yung patotoo kanina ni Sister Tess kanina. I mean, yung anak niya ay, konti na lang talaga actually, panahon na yun, mamamatay na yung anak niya. And then because of prayer, suddenly, God made a way. You know, prayer is so important that when you pray, it will bring peace to you. When you pray, it will strengthen you. When you pray, God is going to move. Intindihan niyo sinasabi ko?
When you pray, God is going to move. Sa Biblia, maraming pagkakataon pagka nagpe-pray ang mga tao ng Diyos, kumikilos ang Diyos. It's the reason why, sinasabi ko po sa inyo, ang prayer mo importante. Oo, nagpe-pray ka mag-isa, pero there's nothing like somebody is also praying for you. Nothing like that. Kaya, kung baga mga kapatid ko, napakaganda ng fellowship because people in the community of believers can understand what you're going through. They understand why are you crying? What is happening to you? Your pain. You have somebody whom you can open up. You know na hindi ka niya lolokohin, hindi ka niya ipagkakalat, bagkos, kaya mo sinasabi sa kanya yon, sapagkat kaya niyang isama kanya sa kanyang panalangin. Brethren, gusto ko mangunawaan po ninyo yan. That's why prayer is so important. At pagka nagpe-pray ka, mga kapatid ko, okay, magpe-pray ka din para sa kanila. Hindi naman nagpe-pray ka, puro sa'yo na lang. Tama? Sabi ko nga po sa inyo, naalala niyo sabi ko sa inyo, the essence of fellowship is give and take. You can count on your brothers and your sisters to pray for you. But of course, pagka nagpray ka ngayon, hindi na ikaw nagpe-pray ng puro sarili mo lang. You will also bring them, partikular yung mga taong alam mong kailangang ipag-pray. Sasama mo ngayon sila sa prayer. That's how powerful fellowship is all about. At kapag ikaw ay nagpe-pray, when you pray with one another, ano nangyayari? You are beginning to be the part of solution. You're beginning to be the part of solution kasi pinapanalangin mo yung problema ng mga kapatid, problema sa loob ng church. Pero pagka wala kang ganon, ano nangyayari? Kadalasan you're also beginning a part of the problem. Instead na mag-pray, tingnan niyo yung mga hindi nagpe-pray, nagko-complain. Ang mga tingnan niyo hindi nagpe-pray, sila yung mga Kristiyano na hindi lang nagpe-pray, kundi sila pa yung mga nagja-judge. Mga judgmental, tama? Nagre-criticize. Sila yung parte ng gossip. But when you begin to develop a prayerful attitude, sabi ko nga po sa inyo, you're beginning to be a part of the solution. And then, instead na maging judgmental ka doon sa kapatid, nade-develop sa iyo yung kabigatan para doon sa mga dumadaan na pinagdadaanan ng mga kapatid mo sa Panginoon. Hindi ka nag-iisip ng pangit. Bagkos nagkakaroon ka ng kabigatan. Bakit? Kasi pinagpe-pray mo na. If you will pray, you will gather together to pray, you're beginning to have a fellowship. It's real fellowship. Second, by sharing your gifts. Pagka sinabi ko, if I speak about gifts, about talents, you're well. Kaya nga tayo dito sa church, okay? Kaya every Sunday, meron tayong kanya-kanya mga ministries. Bakit may ganun? Because we want to participate. Kung ano yung gifts, kung ano yung ability, kung ano yung galing na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kung ikaw ay marunong umawit ka sa Panginoon. Kung ikaw ay marunong tumugtog ka sa Panginoon. Kung ikaw ay marunong makisama ka para sa Panginoon. Tingnan po ninyo, sabi ng Romans chapter 12, verse 6 to 8. We have different gifts. Every one of us. Huwag mong isiping wala kang gift. Every one of us has a gift. According to the grace given to us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Saan ka dyan? Marami pang hindi binanggit dyan. At kapag ka ginawa mo yan within the community of believers, you are participating into the fellowship of God. Share what you have. Share your capabilities. Share your ability. Share it. Kung ikaw ay IT engineer, how can you
help out our broadcast ministry? How can you participate into this fellowship? How? If it is teaching, yung mga matatapos na ng LTC, hindi, kaya nga sinasabi ko sa kanila, tandaan niyo itong sinasabi ko, it is one thing to gain knowledge, and it is another thing to use that knowledge accordingly. Accordingly, kaya sinabi, may importante yung word na accordingly. Kasi minsan yung knowledge ginagamit natin para ipagyabang lang natin sarili natin. Para ipaalam na meron tayong nalalaman. Para ipaalam na may natapos tayo. Tama? Use that knowledge accordingly. Ibig sabihin, gagamitin mo yon for the glory of God. Yun po yun, mga kapatid ko. So, malinaw po, have to share, you have to learn, you have to participate, you have to share your gifts. Okay? So, we can use it for the glory of God. Your leadership, your knowledge, and everything. Okay? And yun po niyo sabi, all the believers doon sa nangyari sa pagkatapos po ng nung nabuo na yung fellowship nila sa Acts chapter 2. Eto na, Acts chapter 4 na to. Verse 32, look at this. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. That's the beauty of fellowship. Sharing. Ano pwede mo kaya kita po ninyo that next week, next week, meron po tayong Give Love on Christmas Day. Why? Because dito sa atin, ayaw natin ng magbibigay ka tapos may na-expect kang ibibigay sa'yo. Hindi. Para sa atin dito, bibigay ko, hindi yung 2,000 yen above, walang ganon, kung hindi, bibigay ko yung ibibigay ko na regalo kung kanino man siya at kung sino yung mapipili ko, gusto ko masiyahan yung bibigyan ko. This is how we do it. This is real love in Christmas Day. This is how we express it. Okay? Kasi, what's the use of nagbigay ka? Kasi nag-expect ka na may naibibigay sa iyo ng balik. Si Lord, mga kapatid ko, nagbigay without any expecting anything. Ibinigay niya the best of heaven. Sapagat alam niya na hindi kayang palitan ito ng mundo kahit na anong gawin ng mundo. He was the perfect example. That's why, yun din ang gusto nating ginagawa dito sa Lord GM family. Giving without expecting in return. The third thing that you need to understand para ma-accomplish natin yung fellowship talaga is by learning God's word and breaking of the bread. Yan eh. Nasabi ko na ito last week, pero ulitin ko para magkaroon tayo ng konting idea kung ano yung sinasabi ko. Okay? Kinakailangan, okay, ito na yung excess ng ating fellowship. Okay? Kapag meron tayong panahon, ayun na yung tinatawag nating bonding. Pero nagbabanding tayo because we know, okay, for a fact na hindi lang tayo nandoon para kasi nagluto ng masarap si brother o si sister. Hindi po yon. Nandoon tayo, kaya ang gagawin ninyo, pagkapunta kayo dun sa bahay, inimbitahan kayo, kapatid natin sa Panginoon, hindi ka pwede makipag-fellowship, inimbitahan ka ng unbeliever, pumunta ka doon, nakipag-fellowship ka. Hindi. Okay? Ikaw, kahit pinag-pray mo sila, okay, unless otherwise, they will accept Jesus Christ as their personal Savior and Lord. Or, much more, kung halimbawa, siyam kayo at isa o dalawa lang sila doon, there will be fellowship as well. Yung majority kayo. Kasi majority yung nag-pray, majority nakinig ng salita ng Diyos, nandoon ang Panginoon. Okay? Kaya ito yung gusto ko maunawa natin. Huwag nyo namang isipin, 10 tayo, nag-iisa lang siya. Meron tayong unbeliever, wala tayong fellowship, sayang. Hindi ganun yun. Hindi po ganun yun. Okay? Nagkaroon kayo ng fellowship. Alright? Dahil gumawa kayo ng kalooban ng Panginoon. Paano kung tumanggap din sa Panginoon yung isa na yun? Purihin ng Diyos. Na-attain nyo talaga yung will ng fellowship. Ganun lang po yun, mga kapatid ko. So, huwag niyo isipin na pagka, it's like,
Kalahati. Kung 5 at 5, nagkaraoke kayo, walang fellowship doon, okay? Walang fellowship. Okay, kahit kasama niyo si pastor doon at kumanta si pastor doon, walang fellowship doon. Unless otherwise, ginagawa nating lahat yung kalooban ng Lord. To pray, sharing what we have for the glory of God. Okay? And kagaya nga nito, mga kapatid ko, we learn God's word and breaking of the bread. Yan, magkadikit yun, ha? Okay? And the other one, eto ang isa, inspiring each other to live for Jesus. You have to inspire each other. You have to, kumbaga, encourage one another. Pagka ikaw pumunta ka sa bahay ng isang kapatid, dinalaw mo siya, dahil concern ka, dahil may problema siya, that's fellowship. Kapag ka in-encourage mo ang isang kapatid, okay, dahil alam mong may mga bagay na kailangan niyang marinig na mga salita ng Diyos para siya mapalakas, you're creating fellowship with that person. Okay? Tandaan natin yung sinabi, 2 or 3 will gather in His name. It's about God. It's about the will of God. It's about what God wants you to do for each other. That's when fellowship happens. Now, tingnan po ninyo 1 Thessalonians chapter 5:11. Therefore, encourage one another and build up one another as you are also doing. Kita po ninyo ito? Kita po natin dito na dapat daw talagang patuloy tayong nag-i-encourage at patuloy nating binibuild up ang isa't isa. Importante po yon, mga kapatid ko. And, tingnan po ninyo yung sinabi ng Hebrews. And let us consider how we spur one another on towards love and good deeds. Ano sabi niya rito? Consider. If you have your Bible with you, you can just circle around or highlight it because this is important. Let us consider how. Pagka sinabing let us consider, think about it. Spend time thinking about it. You need to plan for it. Consider. Ano daw yung plaplanuin natin? Ano daw dapat ang gagawin natin dito? Consider how we may spur one another. Ibig sabihin, isipin daw po natin kung paano natin mapapalakas, mapupush pataas, mapapatibay ang isa't isa. There you go. There's the word one another. On towards, saan natin sila ipupush? To love one another and to do good deeds for one another. Kailan nyo naisip yung, teka nga, gagawa nga ako ng paraan para minsan ma-encourage ko naman yung mga kapatid ko o sa zona ko o sa ano namin, sa discipleship group namin o sa cell group namin. Kailan tayo nakagawa ng gano'n? Kailan natin kinonsider? Kailan tayo nag-isip? Importante ito, mga kapatid ko. Dahil ito ang sabi ng Book of Hebrews. Consider how we may spur one another on towards love and good deeds. Paano natin sila ma-encourage? Paano natin sila mapupush? Paano natin sila ma-inspire? Na mas lalo nilang mahalin at mas lalo silang mag-join sa ating maglingkod sa Panginoon. How? Hindi po ito, akala natin ito'y trabaho parati ni pastor at saka ng mga leaders. No, this is the work of each one of us, one another. Inspire them. Okay? Ano pa? Sabi niya, let us not give up meeting together. Wow. Nakita ninyo? Kailan kayo nagmi-meet together? When there's, when there's a gathering, when there's, kinakailangan daw, kasi magsama-sama daw tayo. Kaya kinakailangan yung community ng believers. Kasi when the community of believers, ulitin ko, nag-gather at nag-isip sila ng bagay na kapurihan ng Panginoon o will of God, you're now having fellowship with one another. Now, tingnan po ninyo, may importanteng bagay akong gusto ko makita natin dito. Let us not give up meeting together. Ang tanong, bakit sinasabi ng gumawa ng Hebrew na wag daw tayong give up?
Tingnan niyo, ha? As some are in the habit of doing. Ibig sabihin sa panahon nila, marami ring uso rin sa mga churches nila, uso din sa mga community of believers nila na gumigive up na sa fellowship. Amen? Tingnan niyo, ha? Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing. Ini-encourage na, wag niyong gagawin yung ginagawa ng iba. Yun ang ibig niya sabihin dito. Wag niyong i-give up ang fellowship. Wag niyong i-give up yung meeting together for the glory of God. May mga problema kayo sa isa't isa, do not give it up. Wag kang mabuhay sa sama ng loob mo sa Kanya because wawasakin nito ang fellowship. Hihiwalay ka o hihiwalay siya. Wag. Sabi ng salita ng Diyos, bakit daw? Sabi niya, ganun, tingnan niyo. Bakit hindi natin dapat i-give up? Kasi kapag ka ikaw ay hindi give up, sabi niya ganito, but let us encourage one another. Kasi yung presensya mo sa get together ng gawain, yung presensya mo, alam mo ba na encouragement yan? Ayan o. Kasi sabi niya gano'n, if you will not give up, you will encourage one another. Yun ang ibig sabihin yan. Okay? And all the more as you see the day approaching. There you go. Mga kapatid ko, ano sabi rito na gumawa ng Hebrews? The more na papalapit na ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, the more na papagtibayin natin ang pagsasama-sama natin bilang mga mananampalataya. Ang masakit, kung kailan malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo, saka tayo nagkakahiwa-hiwalay. Ang sabi ngayon ng salita ng Diyos, no. Since this is the last days and the coming of our Lord Jesus Christ is getting nearer and nearer. Yung ibig sabihin ng the day approaching, yung the day approaching. It's the return of our Lord Jesus Christ. The more daw, nang sabi niya nun, let us not give up meeting together. The more we have to be intact in the fellowship. Because we know that fellowship will be our protection. Ito po yung sasabihin ko po sa inyo, mga kapatid ko. So, we can accomplish God's agenda together. Okay? Because of that. Pagka tayo po ay sama-sama, there is strength in unity. Amen? Sama-sama tayo. Okay? So, sabi po ni Ecclesiastes chapter 4 verse 9, pagka magkakasama tayo, tingnan nyo, 2 are better than 1 because they have good return for their work. Kita nyo? 2 are better than 1. Kesa nag-iisa ka. Mas marami, mas maganda. Higit pa tayo sa 2. Mas marami tayo ma-accomplish sa Panginoon. So, tingnan po ninyo ang sabi. Pagka mas marami, though one may be overpowered, 2 can defend themselves. And a cord of 3 strand is not quickly broken. Hindi napansin yung sinabi rito ng prophet ng Ecclesiastes. Ang sabi po rito, ang isa, pwede kang magapi, may tsansang matalo ka. Huwag mong sabihin may tsansang babagsak ka at hindi ka makaka-recover. Pero sabi niya, kung dalawa na kayo, kaya mo nang tumayo, makakalaban ka na, madedepensahan mo na. Pero pagka 3 na kayo, tagumpay na kayo. 3 strands is not quickly broken. Matibay na kayo. Anong ibig sabihin dito? Dito ipinakikita na kapag tayo ay mas marami at nagsasama-sama, okay, walang magagawa talaga ang gawain ni Satanas. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, sabi niya gano'n, not even the gates of hell shall stand against them. Jesus Christ was talking about the church. Us. The more we get together. Ulitin ko, mga kapatid ko, this is the very essence of fellowship. Give and take. Support each other. Bear each other's burden. Okay? Pledge to share everything in common. Be in submission with one another. Okay? Hindi porke si pastor, I am not submitted to you. No, I'm actually submitted to you. I'm actually serving all of you.
Okay? Kung kinakailangan ako, nandoon ako. That's serving, mga kapatid ko. I'm not lording, a pastor should not be, a leader must not be lording it over to his people. He should be the servant of all. Ayun ang sabi ni Jesus Christ. If you want to be great in God's kingdom, you should be servant of all. You need to be serving everybody. So, what's the gain, Pastor? Anong gain ko kapag nagturo ako, kasama ako ng fellowship? Ang unang gain, ang unang benepisyo na makukuha mo is you will now be provided a family that you can live with. May pamilya kang totoo. Okay? Fellowship is a true family. Sabi po ng Ecclesiastes 4:10, if one falls down, his friends can help him up, but pity the man who falls and has no one to help him up. Oh, meron isang katabing kaibigan mo nag-encourage sa'yo, pero ibang klase kapag mas marami nag-encourage sa'yo. Tama? Ibang klase, may boost yun. Alam po ba ninyo? Encouragement is so important. Amen? Napaka-importante. It's our constant need. And particularly kapag alam mo yung mga nag-encourage sa'yo, yung mga taon talagang totoo. Kasi if we have people, if we have a family, we know that having a family is a basic need of a person. It's a basic need natin. We need somebody, okay, to be with us. Kaya, yun ang unang kagandahan ng fellowship. Pangalawang kagandahan ng fellowship ay it will keep you accountable. It will keep you in check every now and then. May nakatingin sa iyong mga mata. Tama? Kaya nag-iingat ka, accountable ka sa kanila. Tama po ba? Diba? Kaya yung nakarinig na kayo ng, sis, gusto ko namin makausap kasi nakita ka namin. Pumasok ka. Saan? Sa pachinko, may nakakita sa'yo. May mga ganun po. I mean, huwag tayong sasama loob doon. Yun ang kagandahan ng may pamilya. Ang totoong pamilya magsasabi ng totoo para sa'yo. Yung mga kaibigan na hindi mga fake, lahat niyan kahit asama na ng ginagawa mo, ayos lang yan. Ganyan talaga. Pero ang mga kapatid mo sa Panginoon, minsan medyo papansinin ka niyan. Kasi ayaw nila na mapalayo ka sa fellowship nila. Sapagkat kapag hindi ka na-check, alam nila yun na at walang magche-check sa'yo. Alam nilang yun na ang umpisang mga lakad mong papalayo sa kanila. It will keep you accountable. People are checking you out. At alam po ba ninyo, kaya nga ang church involvement, yung fellowship, having fellowship with other Christians, sa mga kapatid natin dito, is very critical to a very healthy Christian life. May pagkalimbawa na off track ka, may gumagano sa'yo. Oh, off track na naman, gagano na naman sa'yo. May tumatapik sa'yo to get you back on the right track. May gumaganon sa'yo. Minsan, gusto mong gawin, ay nako, baka mabuko, nakakaya, wag na lang. Accountable! Tama po ba? Ganon yun. Gusto mong gawin yun, pero may something that stops you to do it. Because you know, you're surrounded. Kaya yung iba, aalis na lang para ano? Alis na ako dyan, para kang kinay na kayo sa akin. Makita nyo man ako. Okay? Wala na kayong pakialam sa akin. Makita nyo man ako. Yun po yun. Ginib up niya yung fellowship dahil gusto niyang gawin, yung gusto niyang mangyari. But when you are in a fellowship, I'm telling you, you have a family that will protect you. Kahit na ano pang nangyayari sa loob, kahit na ano pang maging kapalpakan mo rito, okay, this family will protect you. Of course, you will hear some words na hindi mo magugustuhan. Normal yon sa loob ng pamilya. Amen? Pero kung yun ay titibayan mo at mapagtatagumpayan mo, sino rin ang mababago sa bandang huli? Eh di ikaw. Palakpakan po natin ating Panginoon dyan. Kaya tingin po ninyo ang sabi ng Hebrews chapter 3 verse 13. But encourage one another daily as long as it called today, so that none of you may be hardened by the sin's deceitfulness. Kita ninyo? Kinakailangan nyo yung araw-araw na surrounded tayo.
okay, ng mga mananampalataya, kinakailangan yan. Alam po ba niyo mga kapatid, pakinggan niyo to. Araw-araw, mas mahaba ang panahon natin na ini-spend sa mga taong unbeliever. At dahil sila ay mga unbeliever, mas madalas nating naririnig ang kanilang uri ng pananalita, uri ng pag-uugali, uri ng gawi na ayaw ng banal ng salita ng Diyos. Ang hindi mo alam minsan, dahil mas mahaba ang ini-spend natin sa panahon natin sa kanila, hindi natin na alam na na-adapt natin pati yung way ng pananalita natin, pagkilos nila. Hindi mo alam na nakaka-adapt ka na ron. But when you have a family and you spend time in fellowship, nare-reset nito ang mind mo. Na-check nito yung mga pananalita mo. Kaya minsan, uy, sis, ano naman yung salita mo na yan? Nalalaman mo ngayon. Mayroong nag-check and balance sa atin. May accountability. Nare-reset yung mindset natin. Nare-reset yung lahat ng bagay na na-adapt nating gawin ng unbeliever. That's the good thing about having fellowship. Okay? And the third one, kapag ikaw itong gain ng fellowship, you will receive emotional support. There will be some people who will cry for you, who understands your feelings. Bakit? Anong pinagdadaanan mo? Di ba ang sarap ng may taong, di ba, you can draw strength from them? Minsan nga sabihin ko sa iyo, ang kailangan lang nila somebody to talk to. Ako, madalas ganun. Okay? Pastor, bakit ka tumawag? Kasi po, ganito. Sige. Dinarejo siya na litanya na umabot na siya ng mga 2 oras at kalahati. Tapos, nasasabihin niya, Pastor, maraming pong salamat. Gumaan na po ang damdamin ko. Wala pa ako sinasabi, ha? Okay? Ang gusto lang nila may mahingahan. May tenga at saka shoulder na iiyakan. That's what they need. And when there's no fellowship going on, paano na? But when you have fellowship, your gain is that you will have somebody to draw strength from you. Alam niyo po ba, kahit pastor, KSP din. Ayan, nakakita nyo na. Lahat tayo kasi kailangan ng encouragement. Wag na lang si Pastor Monty. Alam niyo po ba, kung merong masasabi kong strong and super Christian sa Biblia, alam niyo na kung sino? Si Paul. Okay? Alam niyo, siyempre, bias ako kay Paul. Okay? Pero alam po ba niyo mga kapatid ko, si Pablo, KSP din pala? Nakita niyo na? KSP din po pala si Pablo. Tingnan ninyo, Romans chapter 12, verse 4 to 5. Ito po ang sabi. Okay? Acts chapter 28, verse 15. The brothers there, sabi po ng book of Acts, the brothers there had heard that we were coming. Sabi ni Paul, narinig ng mga kapatiran doon na paparating kami. Okay? Sabi niya ganon. And they traveled as far as the forum of Appius and the 3 taverns to meet us. Sobrang layo ng pinanggalingan nila. Dahil narinig lang nila na paparating sila Pablo doon sa lugar na yun. They went from their place, going to the place where Paul are coming. So, tingnan po nito. At the sight of this man, nung nakita sila ni Pablo, malayo pa lang nakita sila ni Pablo, tingnan yung ginawa ni Pablo, ano naging reaction ni Pablo? Paul, thank God! And was encouraged. Nakita ninyo? KSP din pala si Pablo. Nagpasalamat siya sa Panginoon. Sabi niya, encouraged ako. Talagang nakita niya kasi yung pagmamahal at yung pag-ano sa kanya. Alam niya yung mga tao yun are talagang they spend money, they spend time just to meet them. Just to see him. Kaya sabi niya, nakita niya parol ng malayo. He thanked God and na-encourage siya. So, tingnan ninyo yung nagagawa ng presensya mo. Tama po ba? Kaya ako, pagka nakikita ko ibang mga kapatid natin, nandito. Ako, pagka nakikita ko si Gaudencio, na-encourage ako. Sabihin ko sa inyo yan. Okay? Amen, totoo yun.
Akala ninyo, kawalan ka. Hindi naman ako kawalan dahil hindi naman ako kilala masyado dito. Hindi. The more na nakikita ka nila, masaya ang puso niyan. Pagka wala ka, akala mo lang hindi kumikibo yan, pero hinahanap ka ng mga yan. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Because we are now beginning to form that fellowship. Okay? Yung upuan na nga yan, pagka wala si Jerome, hinahanap ko si Jerome eh. Oh. Nakita po ninyo? So, let me finish. Ang sabi po ng Romans chapter 14 verse 19. So then, let us pursue the things that make for peace and to the building up of one another. Ano sabi niya? Let us pursue. Let us pursue. Pagka sinabing we need to pursue, ibig sabihin po nito, we need to make every effort. We need to press hard. We need to do it. We need to pursue. Ano daw po ang pursue? To have peace with one another. Kasi ito ang sisira ng fellowship. So we need to pursue. Kung alam natin may mga konting magiging problema to sa relationship namin, you have to pursue to make for peace in the building up with one another. Dapat po rito, mga kapatid ko, maintindihan natin na ito parati ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Minsan, kinakailangan lang ng konting kape para mas magkaroon tayo ng mas magandang masayang pag-uusap. Kaya gusto ko maunawaan po natin bilang mga mananampalataya, having fellowship and to maintain that fellowship with one another is not an easy work. It's not an easy task. Kasi magkakabangga-banggaan paminsan-minsan ang ating balikat. But ang Panginoon ay nandyan. God uses all those things to sharpen us and to develop the fruit of the Holy Spirit. It will develop your character. Thus, fellowship is very important. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa pagtayo po natin, alam po ninyo ang sabi ng salita ng Diyos. Psalms 133 verse 1 says, Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Sa mata ng Diyos, ang pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga anak niya ay sabi niya ganun, good and pleasant in my eyes. Wow! Particular kung ginagawa natin ang kalooban niya. Wow, how good and how pleasant it is. Kaya po, I would like you to give you this verse, Colossians 3, verse 12, 13, and 14. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which bind them all together in perfect unity. Let's all lift our hands together now. Panginoon, nandito po ang aming mga buhay. We know, Father, that the enemy is there to separate us, to scatter us. And to make us ineffective by doing that. Pero Panginoon, thank you. Because we have this community of believers. And we're not just part of the community. We want to have a fellowship. A strong bond of relationship. Aim to live with Jesus and to serve Jesus. Lord, sa oras na ito, as we're lifting up our hands, Lord, bless each and every person. Every person that are lifting up their hands, Lord, we know that we cannot live without you. Apart from you, we can do nothing.
But apart from each other, we can also do nothing. We need one another. Lord, help us to be united strongly. Because, Lord, as part of our 4 pillars ng aming Lord of the Harvest core, Lord God, core core ng aming pillars ng pinanghawakan namin, Panginoon. Mga core values na ito, Panginoon. Prayer, evangelism, discipleship, and most of all, fellowship. May we not lose heart in coming together. Lord, salamat sapagkat ang presensya mo ngayon, ang presensya din ng bawat isa ay kalakasan ng bawat isa. Kung may mga kapatid kami na nasa online at nakikinig, Panginoon, Lord, we miss them here. And I pray, Father God, na magkasama-sama kami, mag-enjoy, magtawanan, magpuri, mag-aral ng iyong salita, at gawin ang kalooban mo, Panginoon, ng sama-sama. Ano man ang mga nagiging dahilan na pinagdadaan nila, Lord, tulungan mo sila, Panginoon. At yung mga kapatid kong narito ngayon, Panginoon, Lord, they are being attacked, Lord God, ng kaaway para, Lord, give up namin yung pagsasama-sama namin na ganito. Lord, wag. Bigyan nyo kami ng init at pananabik tuwing Sunday na magkasama-sama kaming pumuri, tumalon, sumigaw ng papuri sa iyo, Panginoon. Lord, ito yung bagay na alam namin na kapag bibigay ng kagalakan sa iyo. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, tinataas namin ang aming mga sarili. Kalakasan mo ay ibuhos mo sa buhay ng bawat isa. Thank you so much, Lord. Come on, everybody, just thank Him. Thank Him for this community. Thank Him for this church. And thank Him for those brothers and sisters that you are having fellowship with. Thank Him for your zone. Thank Him for your cell group. Hallelujah. Lord, thank you, Father God, for making a part of your kingdom. The highest glory and praises is yours. In Jesus' name I pray.